So magandang araw, gagawa lang tayo ng video. So tong video na to is about to sa pagpapakasal na wala kang advantage dito. Kesyo may divorce pa or wala. Di ba sa Pilipinas walang divorce? So kahit na walang divorce, kala mo nakalamang ka kasi matatali mo yung babae. Yun kasi iniisip na majority ng mga blue pillar yung mga brainwash. Kasi 'di ba yung mga brainwash na tao, 'di ba? Parang yan yung mga nakagawian nila. Parang binobomba sila nung bata sila. Hindi sila nakaalis dun sa binigay sa kanila, pinasa sa kanilang informasyon. Hindi nila iniisip na mabuti kung factual ba yan, totoo, may benefit ba sila, ganyan. Basta sinusunod na lang talaga nila yan nang hindi nagdadalawang isip. Yun nga yung masaklap sa mga majority ng people kung sa divergency tinatawag nila yan neurotypical. Ibig sabihin yung normie. Neurodivergent is yung kagaya ko tsaka kayo, yung mga nakaka-isip outside the box. So may malawak na kamalayan, di ba? So, di ba, yan nga, iniisip na majority ng mga blue pillar or normie na tinatawag natin is may advantage sila sa kasal sa Pinas kasi nga walang kasal, walang divorce, di ba? Iniisip nila ma-hostage nila yung kifi. So, ma-hostage mo, sasama yung babae sa'yo dahil magsisettle na lang, di ba? Kasi nga napapakinabangan ka, hatid sunto, entertainment, taga-alaga ng bata, tagaluto, or kung ano pang mapapakinabangan sa'yo, pera, beta box, libreng bahay, tirahan, pagkain, ganyan. Nag-i-stay. Tawag nila dyan sa bembang na binibigay nila is, may tawag dyan sa red pill yung parang compliance. Hindi desire, no, compliance lang. Yung parang obligatory, yun yung tinatawag nila obligasyon, obligatory. Parang pumapayag lang yung pero kung tingnan mo, pansinin mo, pag wala na mabibigay yung pera yung lalaki, wala na napapakinabangan, hindi na nautusan, tapos walang bembang na mangyayari, withhold na ng babae. Actually, hindi nila binasa yung terms and condition ng pagpapakasal Kasi, di ba kasi kailangan may autonomy pa rin yung mga tao. Tsaka yung free will na sinasabi nila. Na kahit na kasal yung yung babae, may free will pa rin siya sa katawan niya, di ba? Kung bibigyan ka or wala. Kasi pagka pinersa mo yung asawa mo, basta labag sa kalooban niya, is matatawag na rape yun or against her will, di ba? Ganun yung mangyayari sa lalaki na kasal. Kaya nga ginagamit niya na parang control ng babae, lalo na pagkasal na sila. Yun na nakikipagbembangan, di ba? Tapos lagi na matamlay, tapos nagiging disrespectful na, di ba? Sisigaw-sigawan ka na, di ba? Yan yung tinatawag natin betafication. Ibig sabihin, once na nakasal ka na, kesyo sa ayaw at hindi mo, may power talaga dyan yung babae. Kasi mapipilitan ka na pumasok sa program niya di ba? Sure, pwede mong, ito pang masaklap. Di ba ko na yan dati? Nabanggit ko na yan na kahit na may girlfriend ka or asawa, kasal ka, is hindi ka nakaka-sure na nakikipagbembangan yung babae sa labas ng relasyon nyo, di ba? Outside ng relasyon nyo. So, hindi ka nakakasiguro. Malalaman mo lang 100% kung nakabuo, nabuntis yung girlfriend mo or asawa mo. Sa kasal, merong nabasa ako Ito universal to Basta kasal ka, huwari nabuntis yan ng ibang lalaki. Dahil kasal kayo, obligasyon mo talaga na palakihin yung bata. Kahit na hindi sa'yo. Yun yung masaklap talaga Na syempre, sino mag-aalaga dun, di ba? Alam nga naman abandonahin. Kaya ganun yung rule ng kasal. Kasi nga,
hindi mo pwedeng abandonahin yun dahil kahit na anak yan sa labas. Kasi, anong gagawin mo, di ba? Pwede mong kasuhan. Pag kinasuhan mo yung babae, makukulong siya, di ba? O di, kunwari may 3 anak ka or 4, malalagari ka niyan. Wala ka ng oras sa sarili mo, walang tutulong sa'yo magluto, maglaba, o yung mga basic household chores, di ba? Makakapabigat pa. Tapos yung bulto yan, kunwari may labahan kayo. Tapos sabay, kahit sabi mo may makina, kasi yung washing machine, limited lang naman yung laki niyan eh, di ba? Kung maraming damit, di ba? 5 kayo, 5. 4 yung anak mo or 3. So, mangyayari niyan is, malalagari ka talaga. Marami na rin ganyang ginagawang lalaki. Kuwari, nakareproduce yung babae. Biglang iniiwan dahil nga na-broke nga yung lalaki. Iniiwan yung anak. May nangyari ako sa ganyan eh. Kapitbahay. Na nangyari, iniwan, may 2 siyang anak na lalaki, tapos sabay, nakakagawa na nga siya ng masama yung pagnanakaw ganun. Kasi nga, iniwan sa kanya yung anak. Although binibisita-bisita pa naman sila, pero yun nga, iniwan siya. So, dati siya hindi nagtatrabaho, masarap yung buhay niya, tapos minessage siya netong babae. So, pinasok siya sa program niya. Yung sinasabi ko sa inyo na kailangan piliin ka ng babae pangalawang beses. Kasi once na nag-approach yung babae, dominant na yun eh. So, kailangan maglalatag ka ng mga plano mo para masunod. Pag pumasok ka, naging sunod-sunuran ka doon sa babae, ang mangyayari sa'yo is pumasok sa frame ng babae or realidad ng babae. So, ganun nga nangyari sa kanya. Wala siyang trabaho, masarap pa yung buhay niya dati. Single siya, di ba? Tapos nagkaroon ng anak. Napilitan siya magtrabaho, di ba? So parang mas nabaon pa siya lalo, di ba? Imbis na magkaroon ka ng babae na makakatulong, mas nabaon pa siya lalo sa buhay niya, di ba? Tatrabaho siya. Malalagari talaga yung katawan. Marami na rin kwento niyan. May kwento na rin yung nanay ko na ganyan eh. Na ganun nga nangyari. Naging single father yung iniwan. Kasi nga, pagka yung mga babae na nagme-message or nag-a-approach is ipapasok kasi kanyan sa program nila eh. Kasi tama yung kay Locario eh. Hindi ka naman i-approach ng babae kung wala siya mapapala. So, analytical assessment yan. Nasa logic state yung babae, obviously. Dahil gumawa siya ng move para matali ka, di ba? Lalo na bigla nagparamdam. Ang edad naman? 28 siya ata noon or 30. Basta 'di ba 30. Kung kailan nandoon ka na sa punto na ganun, biglang magugulat ka, 'di ba? Wala naman nagkakagusto sa iyo, tas biglang may nagkagusto bigla, 'di ba? Yan yung mga unselected, 'di ba? Yung mga hindi pre-selected. So siguro, tingin ko dito baka 2 lang yung naging shota nito or baka yun lang din talaga. Yan yung sinasabi nila sa red pill, di ba? Na pataasin mo value mo or pwede kahit wala kang value, sa totoo lang pipiliin ka ng babae rin eh. Pero ipapasok ka niya sa program, gagawin ka niya under silvidor, utosan, tapos control ka sa pera, di ba? Tawag doon financial control. Susunod ka na susunod kasi, di ba? Na-control yung survival mo, wala kang pagkain. Pag hindi ka kumilos, hindi ka papakainin, di ba? Kasi sa relasyon, tama si Locario, mayroong leader tsaka follower. So kapag pumasok ka sa frame ng babae, ikaw talaga susunod. Kaya nga iniiwasan mo yun, di ba? Yung betification na tinatawag. Ngayon pangalan, di ba, shinare ko nung last na na huwag kang makipag-deal sa babaeng hindi cooperative kasi puro resistance yan. Na mangyayari, siya yung masculine dahil nga resistant, ikaw naman ipiplease mo siya, diba? Dahil gusto mo eh. So mangyayari sa yun, magiging bitch ka sa relasyon, ikaw yung submissive kasi kinokontrol ka niya eh, diba? Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, first impression last eh. Yung first impression last is applicable yan sa lahat, hindi lang yan sa relasyon ng babae.
Basta once naka-deal ka ng tao na may resistance, galit, inggit, ayaw ka, ikat mo na agad kaysa malaki pa madamage sa'yo. Kasi pagka nire-retain mo yung relasyon na ganyan, mini-maintain mo, unang-una, nalilimitahan mo yung sarili mo tsaka yung mga kapasidad mo or potential na sinasabi, di ba? Imbis na pumaldo ka, may humihila sa'yo, di ba? May inggit. Di ba? Or gusto mong magsaya, hindi ka nagiging totoo sa sarili mo kasi kinokontrol ka ng misis mo, daming bawal, di ba? Ganun talaga yun. Ganun mangyayari. Daming bawal. So, ganun mangyayari sa ano. Kaya nga napansin mo yung mga sinaunang tatay. Di ba yung mga sinaunang tatay, di ba? Ang ginagawa lang nila, uuwi lang talaga. Marami na rin mga ganitong tatay. Hindi lang yung tatay ko na ganito eh. So, naobserbahan ko talaga. Dati nga, parang sinisiraan pa nga ng parent ko yun nung tatay ko na babaero daw, ganyan. Tapos nahuli raw nila. Pinuntahan pa nila sa ano. Sabi ko, nagsasayang to ng oras. Yung kapatid ko tsaka nanay ko. Sabi ko, nagsasayang to ng oras na ano. Huli-hulihin pa kung may kabit or ano. Hindi mo naman na kailangan yan, di ba? Hindi mo naman na kailangan yung huli-hulihin pa yung lalaki na may kabit or may ano eh. Basta ang mahalaga, nagbibigay ng pera, di ba? Ganyan yung mga siyaw ng tatay niya, ano, after makareproduce, pera na lang pinapaandar. Tsaka syempre, yung protection, di ba? May sariling bahay. Tsaka may pagkain, di ba? Yun lang naman mahalaga eh. Yun lang din talaga role mo. Tsaka susunod sa mga gusto mo, di ba? Para ano, susunod sa lahat ng gusto mo para hindi ka mapahamak, di ba? Tsaka hindi masira yung flow ng income na pasok sa'yo, di ba? Kasi pagka yung energy, hindi siya one flow, hindi uncooperative, unang-una chaotic yan, drama, daming sigawan, tapos sabay, basta puro resistance. Parang yun nangyari kay Derek Ramsey, di ba? Sisigawan sila, ganyan. Kaya kailangan i-bet mo talaga yung babae. I-bet mo yung babae talaga na kung ng at least 1 year eh. Test mo talaga kung sumusunod talaga, di ba? Mararamdaman mo naman din talaga yan eh kung nagpapanggap lang yung babae na pagsunod eh. Siyempre, malalaman mo nagpapanggap pagka sinabi mo na ikaw hindi ka sumusunod yung parang nag-aano ka na. Kailangan, nagigets na niya. Sumusunod na siya dun sa pagiging ikaw. So, ina-adapt na niya yung routine mo. Pero syempre sa una, tuturuan mo yan, di ba? Kuwari, tuturuan mo yan magluto. Kaya kailangan ikaw lalaki, overall ka talaga. Kasi yung pakinabang ng babae sa'yo is pabalik pa rin sa'yo. Ibig sabihin, extension lang siya ng sarili mo sa ibang katawan. So yung mga usual na ginagawa mo, is babalik din sa'yo, di ba? Yung mga usual na ginagawa mo. Kuwari, kumakain ka ng unprocessed food. So tuturuan mo siya magluto ng tsaka bumili ng mga pagkain na unprocessed food. Tapos yung mga routine mo, tuturo mo lang talaga sa kanya para ma-experience mo yung sarili mo pero ibang tao. Kaya nga sinasabi nila, di ba, babae daw ay reflection mo. Yun yung sinasabi nila kasi totoo nga, passive kasi yung babae. Sa totoo, passive. Nagiging lang sila, active kapag yung lalaki hindi nila gusto, di ba? Sexually yung mahalaga. Ito yung key point Huwag ka maghahanap ng attraction na platonic, friendship, panliligaw. Kasi hindi yan yung highest na attraction. Sexual, primal. Primal yung hahanapin mo sa babae. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mag-numbers game kayo Tsaka mag-direct approach Now, sinasabi nyo, hindi gumagana yan. Aggressive yan. Dati ko pang ginagawa yan Tapos meron din gumagawa niyan na nagme-message sa akin sa Facebook Messenger. May gumagawa rin yan, di ba? So, yung sinasabi nyo hindi gumagana, dinadirect niya. Hindi, inisip nyo kasi direct, "Hi miss, anong pangalan mo? Tara, bembangan tayo." Hindi naman ganun yung sinasabi ko Mag-uusap kayo, di ba? Taga saan ka ba?
Oh, sakto, okay naman pala yung lugar mo, malapit lang sa akin. Alam mo, ang sexy mo, pwede tayo magkita para magbembangan, ganyan. Ikaw yung tipong babae na type ko eh. Tapos, type kong bembangin, di ba? Yung mga ganyan lang. Mga swabing salita lang na ano, basta totoo sa sayo ah. Or kung indirect ka naman, yayain mo ng check-in. Pag nagtanong, anong gagawin? Magbebembangan tayo. Bakit pa natin to papatagalin? Eh dun din naman pupunta, di ba? Maging honest na lang kayo, di ba? Tsaka kailangan seryoso, hindi yung tumatawa-tawa ka tapos sinasabi mo yung ganyan direct. Mumukha kang creepy tsaka performative, di ba? Nagpe-perform ka na confident, eh hindi naman pala ikaw yun. Kaya nga mapapractice mo rin naman yan eh sa numbers game eh. Nung una kong pag-approach eh, yung una kong pag-approach, kinakabahan din ako, nauutal pa nga ako eh. Nung Pero dati, yung mga namimit ko online, medyo confident ka na nun kasi may konting chat eh. Taga saan ka? Yung mga ganon. So parang yun na yung small talk nyo. Dun sa Pero hindi ka makikipag-chat na, miss na kita, I love you. Hindi ko ginagawa yan, never ko ginawa yan. Pocha. Kasi hindi authentic eh. Ano ba talaga ang habol mo sa babae? Hindi mo naman habol yung ganyan, yung I love you. Mahal mo ba talaga siya? Ipang sariling interest mo lang naman talaga yung mahalaga, di ba? Mahal mo yung kepyas niya, di ba? Yun lang naman eh. Maging totoo ka na lang, di ba? Total, yun naman yung pakay mo. Eh kung gusto niya ng relasyon sa'yo, siya yung nag-volunteer at continuous na sumusunod. Kahit naman hindi mag-volunteer, basta continuous na sumusunod sa'yo, parang ibig sabihin, nag-stay ka, di ba? So parang girlfriend mo na rin yun. Tawag doon long-term relationship. Yung short-term naman is purely lang talaga kayo. Purely sex lang talaga magkikita kasi short-term nga lang, 'di ba? Sa long-term naman yung matagal na kayo nagkikita, 'di ba? Tapos may extra, yung kasama na yung non-sexual attention na binibigay mo. So yun. So mabalik tayo dyan sa topic na yan, di ba? Yun nga, yung mga kasal, natali na. Tapos, bansin mo, di ba, yung mga lalaki, may iba na ginagamit pa yung marriage na card, tsaka sing-sing para attractive daw sila. Eh, yung iba pa nga nagsisinungaling eh. Gagana lang yung marriage card kung may itsura ka talaga, di ba? Kung pogi ka or malakas yung sexual charisma mo. Ibig sabihin kung paano ka kumilos tas average looking ka, gagana yan. Pero kung sub 5 ka, tapos may pagka beta pa yung kilos mo, pananalita mo, tsaka demeanor mo, is magsisinungaling ka, diba? Sabihin mo single ka kasi walang papatol sa'yo once nakasal ka. Kasal ka na, walang papatol sa'yo, bottom of the barrel ka na. Kasi bakit ba chine-chase ng babae yan? Kasi power ng babae ang kasal eh, di ba? Chine-chase ng babae yan kasi nga sila may advantage sa kasal. Pag natali ka na nila, magiging loyal ka na sa kanya, di ba? So parang isa na lang yung mo, babae mo. Imbis na makapambabae ka pa na marami, diba? Kaya nga yung mga mayayaman di yung papakasal yan eh. Pero lang yung mga brainwash na tao yung blue pill, yung mga nagsisinungaling pa, diba? Gaya nila Manny Pacquiao, yung mga ganyan, may halong kasinungalingan pa yan. Tapos tumitikim-tikim, diba? Hindi naman makahindi yung babae dahil mayaman eh. Kakaroon ka lang talaga ng control kung ikaw talaga may pera. Marami kasi mga lalaki na nakikita rin nila yan sa lipunan na naghahanap sila ng babae na mahuhututan nila, mapeperahan, di ba? Yun yung iniisip nila. Kala nila lamang sila doon. Nagsusunog ka ng oras, di ba? Tapos bitch ka pa ng babae. Kawawa ka. Pansinin mo yung mga paycheck to paycheck. Hindi na nila na-unlock yung potential nila, di ba?
Yung mga paycheck to paycheck. Pati isama mo na rin yung mga kasal. Bihira ka makakita ng lalaki na kasal, may pamilyado. Sa Facebook mo lang nakikita yan yung mga influencer. Pero bihira yung majority na makikita mo. Hindi mo makikita yan sa lipunan. Hindi yan majority sa lipunan. Yung mga paycheck to paycheck na under servidor, yung mga kasal. Hindi na nila na-unlock yung potential nila. Kasi para ma-unlock mo yung potential mo, kailangan marami kang oras sa sarili mo at na-force yung sarili mo. Kasi nga survival, di ba? Kuwari, solo ka, di ba? Tangina, kung solo ka, di ba, mapipilitan ka magluto, matuto mag-drive, matuto maglaba, matuto mag-develop ng skills. Yan yung sinasabi kong unlock ng potential. Now, pag may kasama kang babae or masyadong marami kayo, hindi mo ma-unlock yung potential mo. Kaya nga, usually ng mga nagigising na tao, yung nasa solitude sila. As in, ginawa ko rin yan eh. Nagkulong ako sa kwarto. Sabi ko, parang may mali sa nangyayari sa buhay ko. Napag-iwanan na ako. 28 ako nun eh. Ay hindi, parang 30, 31 ata, ganun. Tapos nagka-awakening ako mga 31 eh. Oo, alam ko 31. Sabi ko, parang may mali ah. Sabi kong ganun. Tapos nag-focus ako sa sarili, nag-nofap. Hindi pa ako nag-exercise noon, nofap lang. Tapos parang vegetarian din, mga ganyan. Kasi nga, nakita ko rin yun sa YouTube, yung mga ganyan. Si Base Zeus, tsaka yung mga vegetarian, di ba? Pero hindi ko advisable yung vegetarian kasi mangangayayat ka dun. So yun yung mga na-unlock ko, di ba? Tsaka na-unlock ko to, tong skills na to. Gumawa ng vlog. Sa totoo, may una ako mga channel dati nun. Puppet Master, about sa mga organic portals. Ibig sabihin yun yung mga neurotypical na brain. Yung mga box yung utak or tinatawag ni Bugoy na square. Na yan yung kalaban mo. Actually, hindi naman din ngayon, yung natuklasan ko yung Machiavellian, tsaka yung Stoicism, tsaka yung self-mastery. Hindi mo naman din matuturing na kalaban yung mga, pupersahin ka nila, pero, or imamab ka nila, or imamanipulate, pero nasa sayo pa rin yung control mo, di ba? So, parang yung mga blue pill is, tuturuan ka mag-adjust, tuturuan ka na bumalik din sa blue pill world. Parang yun nangyari sa Matrix, di ba? Na kala nila solusyon dun yung red pill. Gagawa sila ng sariling ng bansa, ganon. Dati ganon yung mindset ng mga na nagising. Isolate, ganon. Kaso, nasa survival world tayo. Kailangan mo mag-socialize, hindi pwedeng mag-isolate ka, di ba? Or gumawa ka ng sarili mong grupo-grupo na limitado lang options mo or lilimitahan mo yung potential mo. Sino ba yung may mga connection? Tsaka yung mga mga local na trabahante, yung cleaner, sino ba yung gagawa ng bahay? Mga blue pill yan. So kailangan mo rin talaga silang gamitin, di ba? Yan yung sinasabi natin. Actually, kahit nga companionship alam mo, hindi ako namimili kahit sabihin mo na hindi awake yung babae. Kasi bihira lang naman yung ganyan Hindi naman awake yung babae. So, ang ginagawa ko is kahit na blue pill yung utak ng babae, which is halata ko, hanggat sumusunod siya or na uutusan mo, napapakinabangan at nabibembang, is okay, nakikisama ako. Kasi ganun din naman, kahit sabihin mong gising yung babae, may connection kayo, pero superficial pa rin yan dahil survival pa rin talaga. Simula nagising ako, hindi na ako naniniwala sa mga connection na yan Ang pinopokus ko na lang talaga, yung mapapala ako. Kung magbe-benefit ako sa susunod sa lahat ng utos ko, tapos nabibembang ko kung kailan ko gusto. Yun din yung advantage pagka hindi ka kasal. Kasi pwede mo i-dispatch yung babae pagka hindi sumusunod, di ba? Tsaka yung wala ka rin anak, as in mabilis talaga, promise. Kaya nga ang tanda-tanda ako na single pa rin ako, di ba? Kasi wala kang makatali sa akin di ba? Wala makatali sa akin. Gahanap pa rin ako ng mga kabembangan, mga companionship, ganyan. Diba? Yan pa, naghahanap pa rin ako through number scheme, yung mga ginagawa ko ngayon. Pero,
Hindi ako yung sabik na kasi nga, napagdaanan ko na yan. Buong 20 years ng buhay ko, active talaga ako. Although hindi mataas body count ko, pero sila yung consistent na nagbibigay sa akin ng bembang. Hindi ko naman kailangan ng iba-ibang muka or iba-ibang katawan. Ang mahalaga sa akin, mapasok ko yung edits ko dun sa butas. At masarapan ako, diba? Yun lang mahalaga sa akin. Kaya nga tinuturo ko rin tong game sa inyo na hindi nyo kailangan masyadong mapili. Basta wag yung parang unano, baldado, yung mga ganyan. Basta trip mo naman yung mukha niya kahit papano, natotolerate mo bembangin, tapos nakukyutan ka, pwede na yun. Diba? Hindi mo kailangan na super ganda kasi yung mga magaganda, meron din yung mga self-worth na inaano nila kasi super dami ng validation yan, promise, yung mga magaganda. Kaya nga ang game na magagandang babae, diba? Sinabi ko na sa inyo dati, maghahanap yan ng mayaman kasi ang dami nagko-compete sa kanila eh. Diba? Para makareproduce. Kasi syempre target sila maganda. Eh, paano kung pangit yung lalaki or average? Diba? Eh gusto niya na magandang lahi. Eh yun talagang game. Blue pill game. Magpapaldo ka. Eh kung pogi ka, pucha, anong game mo? Sexual attraction lang, 'di ba? Tapos sexy ka pa. Yun lang talaga game mo. So, yan. Disadvantage talaga yung kasal na yan. Sinasabi ko sa inyo. Bukod sa hindi mo pa alam yung nakikipagbembangan yung babae, wala ka nang kawala. Walang divorce sa Pilipinas, tandaan mo Walang divorce sa Pilipinas. So, kung walang divorce, may record ka niya sa NSO. Pwede itanong ng babae yan bago siya makipag-deal sa'yo. Diba? Tanong ng babae dun sa NSO, magbayad lang siya, diba? May record ba ito nakasal or ganyan? Or pakuhanin ka ng NSO, diba? Pakuhanin ka ng NSO record. Eh, meron ka nakalagay, married. Patay ka, diba? Eh kung genuine sexual desire yan, di ba? Pero usually kasi below talaga eh. Nasabi ko na yan sa inyo dati. Usually yung sexual attraction laging above yung lalaki sa sa looks. Tapos yung babae yung below. Pero kung pantay-pantay, hindi. Kasi yung game ng babae either magpalahi or gamitin yung lalaki sa beta box long term. Ang average kasi sa lipunan is beta box 70% sa lipunan ay beta box, di ba? Yan yung average at gusto ng mga babae, lalo na kung maganda yung babae or average looking. Yan yung nila game. Yung mga sub 5 or low sa socio-economic, yan yung magiging submissive sa mga average or sabihin na nating pogi. Yung mga babae na below sa'yo ng 2, at least ganun. Yun lang naman magiging submissive Kasi si Locario, meron siyang girlfriend ngayon, di ba? 5 foot lang yung girlfriend niya, di ba? 5 feet lang. Tapos si Locario 5'11". Although kalbo si Locario, pero yung mukha niya okay pa naman din para sa edad niya, 47 na siya. So ganun din ako, 'di ba? Kuwari ka-looks match ko yung babae, nire-reject ako na nire-reject, 'di ba? Eh ayoko naman mag-downgrade, 'di ba? Kasi kung plano mo ng mag long term, at least gusto mo naman siya bembangin, nasasarapan ka, makita mo yung mukha niya, 'di ba? Cute. So yun din yung habol ko, 'di ba? So, paano? Yung kasal na yan, scam talaga yan. Kung papaniwala dyan, isa yung biggest scam talaga. Kaya may divorce kung wala ka talagang advantage dyan. O sa divorce naman, pag-usapan natin kung may divorce sa Pilipinas, kung wari. Ganun, mas lalo magiging mapili yung babae. Hindi na magsisettle sa under servidor yan. Magsisettle na lang talaga sa baller na lang talaga, yung may pera tsaka average looking.
So, mawawalan talaga yung mga sub 5. Hindi makaka-reproduce yan kung may divorce sa Pilipinas. Hindi talaga. Yun ang disadvantage na mangyayari dyan, di ba? Kasi mag-a-adjust nga base sa policy or law ng gobyerno, di ba? Kasi pinatupad yan as law di ba? So yung mga tao mapipilitan talaga sumunod kaysa sa gusto nila or ayaw nila. Yun nga. Kaysa kasal pa yan or may divorce, wala kang advantage, di ba? Basta kasal, disadvantage talaga yan overall. So paano, yun lang. Peace.